Ang langis na nagkakahalaga ng $200 bawat bariles ay hindi na lang banta na dati ng binanggit ng Iran sa pagbabara ng Strait of Hormuz. Ito ay isang totoong senaryo na aktibong pinag-iisipan ni Donald Trump. Iniulat ng Bloomberg na sa ilalim ni Pangulong Donald Trump, sinusuri ng Estados Unidos ang posibleng epekto sa ekonomiya ng pagtaas ng presyo ng langis hanggang $200 bawat bariles. Ipinapakita nito na ang mga matataas na opisyal sa administrasyon ni Trump ay tinataya ang mga posibleng epekto ng mga matitinding senaryo ng digmaan sa pagitan nila at ng Iran. Samantala, tuluyan nang nakuha ng Iran ang buong kontrol sa Strait of Hormuz, kasabay ng opisyal na pagbibigay ng pahintulot sa pagdaan ng mga tanker ng India, China at Russia. Nagbanta si Donald Trump na magsagawa ng huling atake sa Iran matapos mabigo ang mga negosasyon. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, humihingi ako ng suporta sa channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o sponsorship sa YouTube. Nasa video description lahat ng link at detalye kung paano gawin ito. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Pwede kayong sumuporta sa dulo ng episode kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo. At bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description. Doon kami naglalatala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating na impormasyon. Dapat nating aminin na nakuha na ng Iran ang buong kontrol sa Strait of Hormuz, kaya kontrolado na rin nila ang daloy ng langis. Naniningil na ang Iran ng bayad sa mga tanker na dumadaan sa Kipot at hinihiling na kilalanin sa mundo na kanila lang ang Strait of Hormuz bilang kondisyon sa pagtatapos ng digmaan. Ngayong araw, opisyal nang ipinabatid ng Iran sa United Nations Security Council na pwede nang dumaan sa Kipot ang mga tanker mula sa 3 bansa. Narito ang CP. Mga barkong hindi kaaway, pati na ang pag-aari o konektado sa ibang bansa, maaari basta't hindi sila kasangkot o sumusuporta sa agresyon laban sa Iran at sumusunod sa seguridad, gamitin ang ligtas na pagdaan sa Hormuz Strait kung may koordinasyon sa mga autoridad ng Iran. Sa huli, nilinaw ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, na ang pahintulot na dumaan sa Hormuz Strait ay partikular na nakuha ng China, Rusya, India, Iraq at Pakistan. Bawal na ang pagdaan sa iba pa at wala nang magagawa ang Estados Unidos dito. Ayon sa Financial Times, gamit ang datos ng pagmamanman ng barko, kamakailan ay pinayagan ng Iran ng ilang oil tanker na dumaan sa kanilang teritorial na tubig at sinusuri muna bago tumawid sa Hormuz Strait. Iniulat niyon ng Bloomberg na tinitingnan ng mga opisyal ni Trump ang posibleng epekto sa ekonomiya kung umabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. Pinapakita na pinag-aaralan ng matataas na opisyal ang posibleng epekto ng mga matitinding senaryo ng digmaan laban sa Iran. Ngunit dapat tandaan na ang pagsasagawa ng simulation kung gaano kalaki ang magiging pinsala ng mas mataas na pagtaas ng presyo ng langis sa mga inaasahang paglago ay bahagi ng regular na pagsusuri na ginagawa tuwing may tensyon. Hindi ito prediksyon. Gusto ko lang linawin. Ang mga pagsisikap na ito ay para matiyak na handa ang administrasyon sa anumang hindi inaasahang pangyayari kabilang ang matagalang labanan. Ang katotohanan ang ganitong senaryo ay hindi na lang haka-haka ay nagsasabi ng marami. Ayon sa mga ulat, bago magsimula ang digmaan, nagpahayag ng pangamba na si kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, Scott Bessent, na magtataas ng presyo ng langis ang labanan at magdudulot ng pinsala. Ayon sa ilang pinagkukunan, ilang linggo nang nagpapahayag ng pangamba sa White House ang matataas na opisyal ng US kagawaran ng pananalapi tungkol sa pagbabago-bago ng presyo ng langis at gasolina. Sa huli, daya ng alam ninyo, si Scott Bessent mismo ang nag-anunsyo muna ng pagtanggal ng mga parusa sa Rusya at pagkatapos ay sa Iran. Talagang ikagugulat ito kahit ng mga tapat na taga-suporta ni Trump. Isipin mong nakikipagdigma ka sa Iran. Sabi mo, sige, kumita kayo sa langis kasi napasok tayo sa ganitong pakikipagsapalaran na, sa tingin ko, biglang sumirit ang presyo ng langis. Para mapigilan ang pagtaas ng presyo, papayagan natin ang kalaban na magbenta ng langis. Walang sense. Nang lumabas sa media na posibleng umabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis, agad pinabulaanan ito ng tagapagsalita ng White House na si Kush Desai at sinabing kasinungalingan lang ito.
Patuloy pa ring nire-review ng administrasyon ni Trump ang mga kalkulasyon. Iba't ibang senaryo ng presyo at epekto sa ekonomiya ang tinitingnan ng mga opisyal, ngunit hindi nila isinasaalang-alang na aabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. At si Ministro Besont ay hindi nababahala sa mga panandaliang abala sa operasyon na dulot ng Operasyong Epikumpot. Madalas ipahayag ni Besont ang kanyang at ng administrasyon ang tiwala sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya ng Amerika at pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Biglang tumaas ang presyo ng langis matapos atakihin ng Estados Unidos at Israel ang Iran noong Pebrero 28. Ang presyo ng langis na West Texas ay tumaas ng humigit kumulang 30% at umabot sa $91 kada bariles. Ang presyo ng langis na Brent sa parehong panahon ay tumaas ng halos 40% at kasalukuyang nasa paligid ng $102. Noong Miyerkules, sinabi ng White House na tuloy pa rin ang diplomatikong pagsisikap na tapusin ang digmaan kahit lantad ito sa publiko. Ang pagtanggi ng Iran sa panawagan ni Donald Trump para sa negosasyon at ang banta ng karagdagang aksyong militar kung hindi makakamit ang kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa White House, tuloy ang diplomatikong pagsisikap at 5 araw na palugit sa negosasyon ng Iran para sa pantigil ng digmaan kahit malinaw na ang presyo ng langis na $200 ay malaking dagok sa pandigdigang ekonomiya. Kung isa sa alang-alang ang implasyon, ang presyong ito ay naabot lang minsan sa nakalipas na 50 taon noong 2008 bago ang pandaigdigang krisis sa pananalapi. Ngunit kahit na mas mababa ang presyo, ayon sa pagtataya ng Bloomberg, kung mananatili ang presyo ng langis sa humigit kumulang $100 bawat bariles sa loob ng ilang buwan, magdudulot ito ng pagtaas ng implasyon sa US at Europa at mabagal na paglago ng ekonomiya. Patuloy pa rin ang mga diplomatikong pagsisikap kaugnay ng digmaan kahit lantad na ito. Sinabi ni Belli ang mga diplomatikong hakbang para sa pagtigil ng digmaan ay halos kumpleto na. Ang pagtigil ng supply sa kipot ng Hormuz na dinadaanan ng hanggang ikalimang bahagi ng pandaigdigang pagluwas ng langis at gas ay nagdulot ng pinsala sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa Estados Unidos, ang pinakakapansin-pansing epekto ay ang 30% pagtaas ng presyo ng gasolina sa tingian na sa totoo lang ay nagbura sa pagbaba ng presyo noong nakaraang taon na tinawag ni Trump na pangunahing tagumpay sa ekonomiya. Nagmayabang si Trump na siyang dahilan kung bakit bumaba ang presyo ng gasolina pero ngayon tumaas na ito. Nagiging mas hindi tiyak ang pananaw sa patakaran sa pananalapi ng US habang minomonitor ng Federal Reserve ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa implasyon. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Tagapangulo ng Federal Reserve Jerome Powell na maaga pa para suriin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa ekonomiya ng Estados Unidos. Hindi basta-basta pinag-uusapan sa White House ang senaryo ng langis na aabot sa $200. Natatapos na ang deadline ni Trump at sa Pentagon ay inihahanda na ang tinatawag na huling dagok. Sabi ng Axios, naghahanda ang Pentagon sa mas malawak na operasyon laban sa Iran kung mabigo ang diplomatikong solusyon sa sigalot at lalo na kung hindi muling mabubuksan ang kipot ng Hormuz. Ang mga Amerikanong general ay gumagawa ng mga opsyon para sa isang matinding pag-atake laban sa Iran na halos lahat ay kinabibilangan ng pagpapalapag ng tropa at malawakang pambobomba. May 4 na senaryong nagmumungkahi ng pagpapalapag ng tropa at pagsakop sa ilang isla ng Iran na nakaapekto sa kakayahang harangin ang kipot ng Hormuz at sa pagluwas ng langis ng Iran. Handa rin ang Estados Unidos na palubugin ang mga oil tanker ng Iran na hindi pa nila nagagawa. Ngayon, naghanda ang militar ng Estados Unidos ng mga plano para sa isang operasyong panlupa sa kaloob-looban ng teritoryo ng Iran para makuha ang highly enriched uranium. Ang alternatibo dito ay ang pagsasagawa ng malawakang airstrike sa mga nuclear facility upang putulin ang access ng Iran sa mga materyales na ito. Sa huli, gaya ng alam ninyo, alinman sa mga senaryong ito ay magpapataas ng presyo ng langis at malinaw naghahanda na si Trump para rito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala, kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.